Sa tools naman guys, kakailangan natin ng 4mm na Allen, 5mm Allen, at 6mm Allen. Kailangan din natin ng dalawang 10mm na wrench. Kailangan natin ng isang 11mm at isang 12mm. Pagdating naman sa socket, kailangan natin ng 13mm 6-point hexagonal socket. Siyempre yung kanyang drive, 1/4 ata to, nagamit ko. Okay guys, ngayon naman bubuksan natin yung ating rear set, no? So papakita ko sa inyo kung ano yung mga components ng ating rear set. So una, ito yung sa shifter. Ito yung banda sa shifter, no? Ayan, ito pakita nyo. Kung makikita nyo, ang ganda ng ikot nya. Kasi may bearing po yan sa loob. So tabi mo natin, make sure na hindi siya nagagasgasan. Nakakaawa naman kung gagasgasan natin bagong bago. Tapos ito naman yung isa. Ayan. Okay, so ito yung isa. Ito naman yung sa may brake. So ito, kung makikita nyo, ito yung lagayan ng spring para sa brake light switch, yung sa ilaw. Tapos dito yung kinakabit yung may plastic na sinasabi ko sa inyo kanina. Tapos itong dalawa naman ay para sa brake master. Tabi lang natin. Kasunod naman, ito yung ampakan, left and right siya. It's either alin dito ang left and right, okay lang. Okay, next. Ito yung para sa sungkitan, no? So, ang gagamitin natin dito, ito ang para sa brake. Itong may mga ngipin-ngipin na to. Kasi ito naman yung para sa shifter. So, bakit makinis yung sa shifter? Is para hindi magasgasan yung sapatos nyo, no? Malay nyo naman, naka Jordan shoes kayo, naka para naman tapos gagasgasan nyo lang. Or it's either pwede naman kayo bumili ng goma. May nabibili naman yan sa Shopee. Isama ko na lang sa link, no? Sinusuksok ko man siya rito, no? Nalitan natin. Okay, next. Next, ito naman yung sa itong mahaba. Actually, dalawa tong mahaba na to, eh. Naitabi ko na yung isa kasi hindi naman talaga siya actually gagamitin. Depende kasi talaga yun kung gusto nyo gamitin yun. Tinatanggal yung pinaka cylinder dun sa yung parang pinaka mahaba pang tubo dun sa shifter na. In our case naman, hindi naman natin tatanggalin yun. So ang kakailangan lang natin ay itong maiksi lang na part na to. So meron siyang dalawang ganito dito. Ito yung maglalak dito sa kabila, at ito naman yung maglalak dito sa kabila. At yung tornilyo na iniwan natin doon ang maglalak dito sa kabila nito. Ayan. Tapos mayroon tayong ganito. Ito ay may nut na self-locking nut kung tawagin, kasi may goma siya rito. Hindi ko alam kung goma ba yan, ano. Tapos may bronze washer tsaka CNC washer dito. Ito ay ginagamit sa saan nga ba ito? Sa pagkakaalam ko, ito ay ginagamit dito sa brake. So dito yan siya, para sa brake master. So ang kasama nito ay ito. So ilalagay natin siya dito sa gitna. Ayan, dito. So nakaganyan siya later on. Ayan. So titingnan natin mamaya kung kakailangan na natin itong washer, kasi depende. So balik tayo guys, napukot yung video kanina, nag-overheat yung GoPro ko. Luma na kasi yung GoPro ko. So saan na ba tayo? So dito tayo. Check natin kung kakailangan natin itong washer na ito mamaya. Depende kasi sa allowance yun, sa layo ng brake master papunta rito sa saksakan nito. So mag-check natin mamaya. Sunod naman ay spring. Itong spring na to ay para sa brake light switch. So ito siya, nakalugtong. Tapos dito yan siya nakapasok. Pero ito sa akin dati, straight to. Kung makukuha nyo yung straight, tatantyahin nyo na lang kung saan nyo siya itutupi ng ganyan, no? Pero kailangan naka-ikot pa rin yan, nakalock siya.
Okay. Next naman itong spring na to. Actually itong spring natin ito ko gagamitin. Pati itong mga washer na kulay itim na to kasi plastic washer lang siya. Hindi natin siya gagamitin. Kasi ito, alam ko pa hindi yata gagamitin to. Parang sa pagkakalam ko ito yata ay dapat na gagamitin sa naalala ko na kung saan gagamitin. So ito ay gagamitin natin dito para maikabit yung brake cylinder ay yung brake master. Pero alam ko hindi nakakailanganin itong self lock nut kasi pasok naman siya dun sa thread nung brake cylinder kasi may thread yung brake cylinder eh. So dun siya gagamitin. Yan. Okay, ang una natin gagawin ay gamit tayo ulit ng 8mm. Tatanggalin muna natin itong pinaka foot peg, no? Kasi ito yung pinaka adjustan, no? Ito yung pinaka adjustable rito eh. Ito yung ililipat mo. So guys, pag namasdan nyo pala yung screw na mga ginamit ko rito sa likod. So ito ay para dito sa ilalim. Dito may washer yun siyang kasama. Tapos ito din isa. Dito naman siya sa taas. Magkaibang tornilyo po yan kung makikita nyo. Ayan. So ito yung isa. Magkaiba yan. Okay, so ito muna. Okay, sunod naman guys. Dito naman tayo sa may brake part, no? So ang components nito, ito yung brake light switch. Tapos ito yung master, brake master kung tawagin. Simulan, banda rito, tanggalin ito kumakapit sa brake master na to. So gagamit tayo ng 12mm na wrench. So pihit lang natin siya. Ayan, paganon. Paganon ng pihit. Ayan, luluwagan lang naman natin siya. Tapos pagkatapos na gamit naman tayo ng 10mm na allen, 10mm. Kung makikita nyo dito sa ilalim no brake master ay mayroon siyang nut dyan. So pwede nyo siyang ikutin. So counterclockwise para lumuwag. Ikutin nyo lang siya ng ikutin. Pwede nyo tandaan na kung gaano kalaki yung puwang nito mula itong puwang na to sa gitna papunta dun sa nut. So luwagan na natin siya ulit. Para may reference kayo mamaya kung gaano yung layo niya pag ikakabit na natin yung rear set. So pihitin nyo lang siya counterclockwise salungat sa takbo ng ating orasan. Huwag lang yung katulad yung yung G-Shock ay yung relong nabili sa Lazada. Pabaliktad yung ikot talaga, literal. Order ako ng relo. Ang binigay sa akin, time machine. Puta, pabalik yung oras, oh. Pabalik yung oras. So, ayan. Pihitin niya lang siya ng pihitin. Sabi kasi ng iba, natatakot daw silang pihitin to. Pero actually, napipihit siya. Kasi imagine mo paano yung nakabit yun dyan nung hindi naman lang napipihit ko, no? A few moments later. Natanggal ko eh. Nahayop na yan. Itong silver na to. Ito. So, tatanggalin natin siya kasi itong screw na to ay ang naglalak dito sa brake master na to. Alisin kasi natin to. At the same time, nakakabit doon to dito sa frame na to, no? 8mm na allen. Ito naman eh, wala namang thread lock to. Sadyang matigas lang. Nakita nyo yun. So, same pa rin. Una nyo tatanggalin ay yung ilalim.
Ayan. Huwag sa ibabaw. Pwedeng dito palang pilitin ng kamay lang ito. Pasensya nyo na ang aking kamay at madumi. Ito ay palatandaan na ako'y maraming ginagawa sa buhay. Yan nyo naman, nagbabalik yung kamay. Ang dumi pa ng kuko ko. Para akong lagi nag-uulam ng dinuguan. Makikita nyo yun yung brake master. Ayan, tanggal na siya. Ayan. So ingatan nyo lang siyang hindi siya itutulak ng todo. Ayan, pwede na yung ganyan. So pag natanggal nyo na yan, okay na yan, eh. Kung masusungkit nyo itong spring dito sa ilalim, kasi ang talagang forma niya nakaganyan. Nakikita nyo yung spring dyan sa ilalim. Ito yung spring na to, yung nakahook. Pag yan wala na to, aangat siya ng konti. Pwede nyo sungkitin itong spring para maalis siya dun sa pagkakahook. Yan. Ang purpose ng spring na to ay para hilahin yung brake light switch. So alisin na natin siya. Yan. Kasi ito guys, actually napipihit to siya, no, para maalis dito sa kanyang socket. Pero advice ko, wag nyo siyang pihitin kasi may wire yan siya dyan sa loob. Pag pinihit yun ng todo, pupulupot yung wire, baka masira. Tawagan lang natin sila konti. Ayan. Ang ilalim lagi ang uunahin. Ayan, makikita nyo, makakalas yun siya. Iikot nyo lang. Ayan, ang makikita nyo dito ay yung spring. Ang spring ng para sa brake light switch. So alisin nyo muna to. May lakayan siya dito sa ilalim. So pwede nyo siyang pisilin. Pwede rin naman long nose, pisilin nyo siya hanggang sa pumitik siya pataas. Ayan. Gagamitin pa natin to. So itatabilan natin siya dito. Itong cylinder ka na batawag ko ito, ewan ko. So susuksok natin siya rito, counterclockwise yung ikot. Gayahin lang natin yung dati kung gaano siya kalayo, or ano lang naman. O kaya pag sumagad na siya, katulad yan, sumagad na, yun na talaga yun. So i-fix natin siya gamit ang dalawang 10mm, isang 11mm. Pipix natin siya gamit ang isang 11mm at saka isang 10mm. 11mm dito sa baba, no? Ayan. Ayan. Tapos ito ay dito sa may nut sa ilalim ng brake master. Ayan. Clockwise natin ipipihit yung sa brake master hanggang sa mag-fix siya. Ayan. Pag naramdaman niya tumigas, pihit niya siya ulit dito. Ito naman ang ilalak natin. So ganun pa rin. 11 dito, 12 naman dito sa taas. Ayan. Sagad yun ang pihit. Suksok nyo ito. Ayan. Tapos lagay natin yung screw nya. Din muna natin lalagyan ng thread lock kasi prior for testing muna to na bago natin siya i-fix totally. Kailangan lang muna natin makita ay kung tama ba yung layo nya. So lalagay natin to. Tapos tong bronze na washer. Ayan, sa ilalim. Kasi may space dun sa ilalim. Tapos sugutin nyo ulit yung screw. Ayan. Nandito lang sa ilalim. Tapos sugutin nyo yung konti yung screw hanggang sa may pasok nyo dun sa loob. Ayan. Mukhang sakto lang naman. At hindi natin, at kailangan talaga natin yung bronze washer. So saka natin lalagay yung self lock nut, 10mm sa self lock nut, tapos 5mm. Okay lang siya mahigpitan guys, okay lang siya.
Tapos mahigpit nga, okay nga yun eh. I-fix natin tong brake master. Ito. Rounded screws. Ayan. Hindi natin kailangan yung kanyang self-lock nut dito. Kasi nga, yung cylinder, yung brake master ay mayroon siyang thread. So ito ay 5mm. So ito lalagyan din natin ng thread lock later. Kailangan may thread lock din yan siya. So ito, lagyan natin sa likod. Diyan yung washer. So ito. So ito. Kung hanggat maaari, meron din siyang thread lock. Kakailanganin natin itong 13mm na hexagonal socket. Ayan. Dalawang slot niyan, pero mas prefer ko ilagay muna natin sa unahan. So saka natin ilalagay ito. 8mm pa rin ito. 8mm na Allen. Ayan. So pag naikabit nyo na ito, no, ang test natin dito yung comfortability ng paa nyo papunta dito sa brake. Sasakyan nyo yung motor nyo, no? And tapos second ang test natin dito ay yung kung gaano kalakas yung kapit ng kanyang brake. Kasi habang tumatakbo tayo, hindi kailangan na kapag inapakan mo to, kakagat-kagat siya ng todo yung preno, yung malakas yung kagat. So kailangan hindi siya makapit. So yun nga, pag na-testing nyo na, basta yun na, kailangan nyo subukan mo lang ito. Pwesto ng paa, depende kung gaano kayo katangkad, gaano kahaba yung binti nyo, kung saan nyo gustong hanapin yung comfortability ng paa nyo. So adjustable siya, ililipat-lipat nyo lang nyo siya ng screw. Yan, for example, ito na siya, ganyan na. So next naman, kung comfortable na yung paa nyo dito, ay kailangan nyo kapain yung pwersa ng brake. Ayan. Yan. So kailangan kapag inapakan mo to, hindi siya maano talaga, totally stop. So yun, kung na-try nyo na, testing nyo na, okay na lahat to, okay na yung pwesto ng paa nyo, yan na yung gusto nyong forma, ganyan na siya kataas, ganyan na siya kalayo. Saka naman natin aayusin yung pwesto ng brake light switch. So pihitin nyo lang gamit ang 17mm wrench. Basta importante hindi ito ang pinipihit ka, kailangan ito sa ilalim. Pag pwede nyo nang pihitin ng kamay, pihitin nyo na lang ng kamay, mas magiging madali pa. Lagay natin yung spring. So spring siya ulit sa ilalim. Tapos saka nyo pihitin ka ulit gamit yung 17mm. So ayan, nakakabit niya yung akin, pero hindi pa siya totally fix ha. Pero yun sa inyo, huwag nyo muna i-fix kasi may gagawin tayo dyan. Or pwede naman din, nakapix na siya, nakahook na siya pataas, tapos nakabaliko. Basta gamit lang kayo ng long nose para mabaliko nyo yung spring. Ayan. Makikita nyo habang binababa nyo yung foot brake, gumagalaw din yung switch doon, hinihila ng spring yung switch doon. So kailangan nyo i-check guys, kailangan pagka-on ng motor nyo hindi gumagana yung brake light. Kailangan, gaya katulad na ito, hindi gumagana yung brake light ko. So tatansyahin nyo siya dito, isilipin nyo, kailangan pag diniinan nyo ng kamay, hindi kaagad siya iilaw. Hindi katulad yan, mali yan. Yan, umiilaw kaagad. Kasi hindi pa ako nakasagad ng todo, umiilaw na siya kaagad. So kailangan hindi siya ganyan. Kailangan pag sinagad mo siya ng todo, saka pa lang siya iilaw. Or kahit kalahati, siguro mga 50% ng apak mo, saka pa lang siya iilaw. Wag lang yung ganito na konting patong mo lang ng paa, is umiilaw na kaagad yung brake light. Mali yun. So ang technique dyan, pagka ganyan, so yun, para ma-adjust natin yung timpla ng para sa brake light switch, gamit kayo ng 5mm
Suksok nyo ito sa likod. Luwagan nyo itong screw na to. Pag naluwagan nyo na, makikita nyo may play yan. So kanina, ito yung pwesto nya. Konting ampak lang, nahuhugot na agad siya, umiilaw. So ang gagawin ko, ipipihit ko siya pa ganyan. Pinihit ko siyang ganyan, aangat siya ng konti. Luluwag na yun. So iikpitan nyo to. Saka pa lang siya tatama. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Kanina umiilaw siya kapag pinipitik ko. Narinig nyo? Umiilaw siya, ngayon hindi na. Kailangan mo talaga siya apakan. Ayan, naramdam nyo sa boses ko. Pinapalas ako. Apakan yung foot brake. Saka pa lang dapat siya iilaw. Ayan guys. Ayan, so yun. Napix na natin yung part dito, no? So, pag napix nyo na ito dito, saka nyo baklasin to. Ito, tsaka to dito, lagyan nyo ng thread lock. Ito, pwede nyo yung lagyan, pwedeng hindi kasi baka mag-a-adjust kayo in the future. Depende yan. Kung gusto nyo talaga, ito na talaga yung pwesto nya, huwag nyo siya, lagyan nyo siya ng thread lock, okay lang. Basta yung thread lock na gagamitin nyo, may kanya silang grade, may yung pantrack. Yung sa kakailanganin nyo ay dapat yung katamtaman lang na pwedeng tanggalin ng mga tools na to, mga ordinary tools kung tawagin. Hindi katulad ng mga nasa truck, pagkalalaking machine, yung kailangan para matanggal yung screw. Ito din, kailangan nyo ito lagyan ng thread lock. Ito, para mapix to. Ito, itong foot peg, kailangan nyo yung lagyan. Ito, advisable itong lagyan. Ito sa may bandang dulo para hindi kumakalas. Ito rin, advisable din itong lagyan kasi dalawa naman ang pwede nyong option na maging adjacent ng inyong spring. Is either dito, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, or ito, pag pinihit nyo to ha, katulad kanina, makita nyo umaangat, nahihila yung spring pataas, nagkakaroon siya ng mas malaking clearance para gumana yung brake light switch. So ganun. Ano pa ba nakalimutan ko? So yun lang, no? Thread lock. Ito dito, itong foot peg, at ito. So lagyan nyo siya ng thread lock, no? Guys, basta yung thread lock, it's either 242, 243. Wag yung mas mataas. Kasi pag mas mataas din ang problema nyo mag-backcross. Hindi, joke lang. Tapos ito, ayusin nyo to kasi lumalabas yung wire dyan. Pangit. Kailangan nakasuksok siya dyan ulit sa loob para hindi siya napapasukan ng tubig. Yan, yun yung dapat siya. So guys, sa shifter, ang una nyo dapat natatanggalin dito ay itong nandito sa ilalim. Itong rod na to na nagdudugtong sa shifter. So ito yung kailangan natin ng dalawang 10mm allen. I mean 10mm na wrench. So para matanggal nyo siya, kailangan nyo ng dalawang 10mm na wrench. So iikutin nyo siya, kukontrahin nyo sila bawat isa. Ayan. Pag naramdaman nyo pumihit yung isa, pwede nyo tanggalin yung isa ng daliri. Ganun din dito sa kabila. Ayan. So ganun pa, matatanggalan natin siya. Ayan. So natanggal ko na siya. Ito gagamitin pa rin natin to. Kailangan siya maiwan dyan. Tapos ito, para hindi ito mawala, iwan na lang natin to dito kasi dito naman talaga yun siya. Okay, next naman ay gagamit tayo ng 8mm na allen. So ang una nyo tatanggalin dito sa dalawa ay itong nasa baba muna, no? Kasi hindi pwedeng una itong sa taas. Kapag tinanggal nyo yan, tatanggalin ito nila at susunod nyo tatanggalin to, pwedeng bumaksak itong foot pegs papunta dito. So pwedeng magasgasan to or basta yun. So mas magandang tanggalin muna itong nasa ilalim. Medyo mahigpit to siya sa una pero nababawa na naman natin ng WD-40. So
ito yung dahilan kung bakit napakahigpit niya. Kasi mayroon siyang thread lock. Kung makikita niyo yung kulay pula na yun. Thread lock po tawag dyan. Ayan. Tapos ito naman sa taas. Ayan. Ayan. Maluwag na siya pero hindi siya bumabaksak. So alalayan niya na lang habang tinatanggal niya yung screw. Ayan. So natanggal na natin yung buong lawyer set dito sa shifter, no? Ang naiwan lang dito ay ito. So hayaan lang natin siyang nakalaylay dyan. Hindi naman siya makaka-damage dyan, eh. So kung mapapansin nyo, ayan yung magiging layo nya. Para mas makita natin, lagay muna natin ito. Una lagi sa taas, tapos sa baba. Pwede nyo ito ilagay, guys, ha. Ito. Pwede nyo ito ilagay bago nyo siya ikabit dito. So ilalagay nyo na tong isang tornilyo na to dito. Pwede nyo na. Tapos ito, pwede nyo na rin siyang ilagay. Ayan, ilalagay na rin natin. Basta thread lock. Okay. Tapos itong foot peg, pwede nyo ilagay dito. Pero in my case, hindi ko muna ilalagay. So, kasi ang papakita ko sa inyo paano ikinakabit to. So eto, hinigpitan ko muna siya rito. Pinagdugtong ko sila gamit ang 10mm. Una, pinix ko tong nut na to ito, 10mm. Tsaka isang 10mm. Wala pa muna to. Pinix ko sila para mag-lock. Tapos sunod naman ito, 10mm at saka to 11mm. So ginanon ko sila para mag-lock. Tapos saka natin siya ilalagay dito. Ayan. Ipipit lang natin siya hanggang sa sumagad. Kailangan nakasagad tong isang nut nito dun sa dulo. Lagyan natin to. Tapos ito 10mm. Ayan, dito sa isang nut. Isang 10mm dito. May bag. 11 pala. 11. Tapos yan. Kukontrahin nyo lang. Ayan. Pag matigas na, okay na yun. So ayan. Nakafix na yun siya. May play talaga yun siya. Umiikot talaga siya. Parang katulad kanina sa brake master. Umiikot din siya. Pag nailagay nyo na yan, lalagay nyo siya ito. Pero bagong lahat, lagay nyo muna yung washer. Itong bronze washer. Kasi pag di nyo nilagay yun, nakabalik po siyang pag ganyan. So para dumiretso siya, kailangan mo ng washer doon. Yan. Tapos yung kanyang lock nut. At huwag kalimutan ang thread lock. Ang thread lock, sa huli natin siya ilalagay lahat. Yan. Tapos kailangan nyo ng 10mm na wrench para ma-fix nyo yung lock nut. Yan. So ngayon naman, kanya nakalagay na to ito. Nakalimutan ko kasi ilagay. Pero ilagay na rin natin. Washer, bolt, spacer washer. Tapos itong foot peg. Huwag niyong kalimutan lagyan ng thread lock para ma-fix siya. Tapos gagamitan nyo ng 13mm na socket. Tapos sa kanya siya hahanapan ng tamang pwesto, depende sa gustuhan ng paa nyo. So marami nga siyang butas dyan, kung makikita nyo. Pwede siya rito, pwede siya dito sa dulo. Pero ang nagko-compensate nun is umaangat to. So pwede nyo pa rin naman siya i-adjust gamit to rito para bumaba pa siya. Mahaba naman yung allowance niya at saka rito. Basta kapag nag-adjust kayo rito sa dalawang to, kailangan itong nut na to nakadikit dito banda. Ngayon kung malaki naman yung lawak dito na gusto nyo, gagamitin nyo pa yung isang lock nut para i-fix itong banda rito. Kasi kailangan lahat sila may nakaipit na nut. Pero lang yung dito sa dulo, isa lang talaga yan. Kasi ito,
Wala namang iipitan dyan. Okay. So, ganyan siya, no? Basta depende talaga sa preference nyo kung kung paano yung gusto ng pwesto niya. Pero, ang pinapakita ko sa inyo is paano siya ikakabit isa-isa, no? So, ito, pwede mo siya ilagay ito. Pag nilagay mo siya ito sa taas na to, ay banda ito, lalayo siya, bababa to. Pag dito mo siyang dilipa. So, depende. Pwede namang iusod mo to sa likod. Pa bumaba pa to ng todo. Depende talaga sa kung paano yung pwesto ng paa mo. Pwede mong gayahin yun nandun sa kabila. Pantay sila. Basta ang kailangan dyan, comfortability ng paa mo. Yung ability mo na ma-ship siya ng maayos. Yun talaga yung pinaka-importante dyan. So, ayun lang guys, no? Huwag nyo kakalimutan yung thread lock. Lagi ko pinapaalala sa buong video na to. Yung thread lock. Dito. Ito sa mga joints na to. Ito. Pati yung sa joints dito. Basta ang kailangan, ang lalagyan nyo lang ng thread lock. Hindi yung buong haba ng tonilyo, Ang lalagyan nyo lang ng thread lock kung saan yung part ng tonilyo na kumakapit doon sa thread. Huwag yung bubuhusan mo ng buo yung tonilyo o kaya sasawsaw mo sa thread lock. Mali po yun. Kailangan yung pinakadulo lang kasi kapag sobra-sobra kakalat yung thread lock. Okay, so yun lang.